Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Sa ibang balita, pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Kasunod yan ng banta ng Beijing na aarestuhin at ikukulong ang mga trespassers sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa front-end balitang yan, Myron Enriquez. Pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo ang namataang naglalayag malapit sa Panatag Shoal. Yan ang China Coast Guard Vessel 5901. Ang mga ganyang aksyon ng China maituturing na pang-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Gaya na lang ng banta kamakailan ng China na aarestuhin at ikukulong nila ang mga trespasser. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi pwedeng baliwalain ng China ang United Nations Charter na nagbabawal sa mga bansa na gumamit ng pwersa para ipatupad ang kanilang maritime claim. The ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. This we cannot allow to continue. Ang banta ng balak na pag-aresto ng China sa mga tingin nila ay trespasser, kinatatakot ng mga Pilipinong mangingisda. Sinabi nila yan sa public consultation kanina kasama ang mga mambabatas sa Masinloc, Zambales. Sinasabing June 15 manguhuli sila, anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin dun? Dagdag sakit sa ulo yan ng mga mangingisda na matagal na rin daw itinataboy ng China sa ating sariling teritoryo. Naranasan din daw nila noon na bombahin ng tubig. Nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic na water cannon sila noong 2014. At noong 2018 naman po mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Saan ba talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Pagtitiyak naman sa kanila ng mga mambabatas, Naandun po ang Philippine Coast Guard, naandun po ang ating mga sundalo upang tulungan, protektahan ang ating mga mangingisda. una nang nangako ang Philippine Coast Guard na mas paiigtingin nila ang pagbabantay sa Scarborough Shoal. Handa rin daw tumulong sa pagpapatrolya ang mga mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa mga mahilig mag-TikTok dyan, naku, kabilang po yan sa mga isinusulong na ipagbawal sa bansa. Ayon sa isang mambabatas, posibleng banta ang TikTok sa seguridad ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ayun, may napapansin tayo dyan na mga gustong mag-check out na, okay? So, i-greet muna natin yung mga marami pang iba. At halos dekada ng content creator sa sikat na social media platform na TikTok si R. Cesar. Noong una, mga pa-cute at trending content lang daw ang ginagawa niya hanggang sa natuto na siya ritong magbenta. Malaki na nga raw ang naitulong ng TikTok sa buhay niya dahil nakapagpundar siya ng ilang gamit. Pero ang online career niya, nanganganib matuldukan ng bagong panukalang batas sa Kamara sa ilalim ng House Bill 10489 na inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Gusto nang ipagbawal ang pag-distribute, maintain o update ng foreign adversary-controlled applications sa Pilipinas sa mga mobile application store. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. I'm urging all TikTok users, kahit wala pang batas, i-delete nyo na po mag-up na ito. We must realize we all have a role to play in safeguarding our national security. We cannot ignore the warning signs all around us. Naiintindihan naman daw ng mga gaya ni R. Cesar ang gusto ni Abante, pero sana raw isaalang-alang din ang epekto ng total ban sa mga umaasa sa TikTok. titingnan din natin yung mga cons din, pros and cons din, yung mga pwedeng mangyari din, lalo na sa mga
sumasaho. I mean, kumikita na dyan sa TikTok. Siyempre, mga content moderator, ayan, mawawalan ng work yan. Mga vloggers, nakatulong na yan sa kanila. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga gustong mag-ban sa TikTok dahil sa pangambang nagagamit ito pang espiya ng China. Katunayan, nasa 20 bansa sa mundo ang nag-partial o total ban sa naturang app dahil sa issue ng cybersecurity. Kahit sa mainland China at Hong Kong, bawal ang TikTok. Pero kung Department of Information and Communications Technology o DICT ang tatanungin, hindi ito magiging madali. We have certain interest to ban it out there. We realize that in banning TikTok, there are several other lives that would be affected. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng TikTok Philippines tungkol dito pero wala pa silang tugon sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Usapang China pa rin. Tensyonado ngayon sa Taiwan dahil sa mga umaaligid na fighter jets at barkong pakawala ng China. Sa kabila niyan, hindi raw titiklop ang Taiwan. Nasa frontline na balitang yan si Maren Enriquez. Ito ang graphics animation na inilabas ng China kung saan ipinapakita ang simulation ng kanilang military drills sa paligid ng Taiwan. May mga pinakawalang misal na bumagsak sa ilang syudad ng Taiwan gaya ng Taipei at Kaohsiung. 2 araw na ang ginagawang military drills ng China. May mga pinalipad na fighter jets at may pumasok na ring barkong pandigma sa response zone ng Taiwan. Ayon sa China, layo nitong subukin ang abilidad ng kanilang militar na manakop. Pero bukod dyan, parusa rin ito sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Isinusulong kasi nito ang pagiging independent ng Taiwan mula sa China. Binanatan din ng China ang Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kung gusto talaga ng Amerika na panatilihin ang kapayapaan at stability sa Taiwan, dapat itong sumunod sa One China policy. Dagdag pa nito, dead end na ang independence ng Taiwan. Kinondena naman ng Taiwan ang military exercise ng China. Giit ng kanilang presidente, hindi basta-basta magpapadaig ang Taiwan, lalo't apektado rito ang demokrasya ng kanilang bansa. Nag-deploy ang Taiwan ng mga jet at mobile air defense system para i-monitor ang military drill ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Guilty sa kasong katiwalian ang founding chairman ng Moro National Liberation Front o MNLF na si Nur Miswari. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan, napatunayang guilty sa 2 counts ng graft si Miswari at 6 na iba pa. Nag-ugat yan sa reklamo noong gobernador pa ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Miswari taong 2000 at 2001. Pineke umano nila ang mga dokumento sa maanumalyang pagbili ng school materials na nagkakahalaga ng 77 million pesos. Hanggang 16 na taong pagkakakulong ang sentensya sa kanila. Plano raw iapila ng kampo ni Miswari ang desisyon. Inabsuelto naman si Miswari sa hiwalay na kasong malversation of public funds dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Pinalaya na ng Senado ang 2 resource persons na sangkot sa PIDEA leaks. Kinumpirma ni Senate Sergeant-at-Arms na kagabi pinalaya sina dating PIDEA Agent Jonathan Morales at dating NAPOLCOM employee Eric Picoy Santiago. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, pumayag na siyang makalaya sa Senado si Morales dahil pusong mamundaw siya. Pero magsilbi raw sanang aral ito sa lahat. Matatandang nagkasagutan sina Estrada at Morales nang maungkat na pagiging convicted ng senador sa pork barrel scam. Kinontempt sina Morales at Picoy dahil sa umunoy pagsisinungaling. Ang PIDEA leaks hearing ay kaugnay ng unay nag-udlot o naudlot na drug operation. Sangkot daw si Pangulong Bongbong Marcos noon pang 2012. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.